Sa mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Welcome sa ating pong online midweek service. Dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Praise God, at malapit na ang December at marami na pong excited para po sa darating na Kapaskuhan. No, pero ang dami pong mga nangyayari sa paligid po natin ngayon, maging sa Pilipinas ay ang dami pong mga nagtataasa ng mga bilihin, pero gayon pa man ay kailangan natin magpatuloy na magtiwala sa Panginoon at ibigay sa Kanya yung lahat ng ating mga alalahanin, kasi ang mga bagay na wala tayong magagawa, dapat natin na lang ipagkatiwala niyan sa Kanya, no? Pag-uusapan po natin sa gabi pong ito ang buhay na mayroon pong layunin, no? Life with a purpose. Ang atin pong text ay mula po sa Gawa chapter 20 verse 24. Acts chapter 20 verse 24. Ito po yung sinabi po ni Apostle Paul nung siya po ay bago pumunta ng Jerusalem. Pero siya po ay pinaalalahanan ng mga leaders ng church na huwag ka nang pumunta kasi baka may hindi magandang mangyari sa iyo. At dahil nakikita nga po ito ni Apostle Paul na in his vision, talagang pinapakita din sa kanya ng Panginoon na mayroon pong mangyayari sa kanyang hindi maganda. Pero gayon pa man ay pumunta siya, no? Nagpatuloy siya dahil malinaw sa kanya yung kanyang layunin, yung kanyang purpose, bakit siya nandoon o bakit siya pupunta roon. Napakahalaga po na dapat alam natin yung mga layunin natin sa buhay. No? Alam natin kung ano yung dahilan bakit tayo nag-i-exist, bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. No? Hindi mo lang siya ginagawa para trip lang, no? O di kaya ginagawa mo siya kasi wala ka ng ibang gagawin. Hindi po ganoon, no? Dapat alam natin ang purpose ng buhay natin, yung layunin ng buhay natin sa mundo pong ito. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, ang pinakamatinding trahedya sa buhay ng tao, hindi yung kamatayan, kundi ang buhay na walang layunin. Lagi natin ito napapakinggan, lagi natin ito na nababasa sa kung saan mang libro o social media, no? Pero yung tanong po ay, ito nga ba ang atin pong ipinamumuhay sa buhay po natin, no? Ang daw po kamatinding trahedya sa buhay ng tao, hindi yung kamatayan, kundi ang buhay na walang layunin. Pero mo namatay ka, tumanda ka na, pero hindi mo na-accomplish ang iyong purpose sa mundo pong ito. Mayroon din po mga nagsasabi na isa daw po sa greatest o pinaka-failure sa buhay po ng tao, yung naging successful siya sa mga bagay na hindi naman yun ang pinapagawa sa kanya. Beko mo, nag-successful ka sa mga bagay na hindi yun ang ninanais ng Panginoon para sa iyo. May kasabihan po na life is a gift, I accept it. Life is an adventure, I dare it. Life is a mystery, I'm unfolding it. Life is a puzzle, I'm solving it. Life is a game, I play it. Life can be a struggle, I'm facing it. Life is a beauty, I praise it. Life is an opportunity, I took it. Life is my mission, I'm fulfilling it. So yung buhay natin sa mundo pong ito ay isang mission na kailangan natin i-fulfill. So basahin natin yung Gawa chapter 20 verse 24. Sabi ni Apostle Paul sa NIV, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God." Sabi sa Magandang Balita o sa Salita ng Diyos version, "Ngunit hindi ko inaalala ang mga bagay na iyon, na hindi ko itinuturing aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan at ang paglingkod na tinanggap ko sa Panginoong Hesus upang magpatotoo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos."
So si Apostle Paul, malinaw sa kanya, mula nung nakilala niya ang Panginoon, mula nang tinanggap niya ang Diyos sa kanyang buhay, malinaw sa kanya kung ano yung kanyang layunin sa mundo pong ito. Hindi siya nabubuhay para sa sarili niya lang, kundi nabubuhay siya sa araw-araw para gampanan, gawin ang layunin na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. So ano ba ang mga layunin natin na dapat tapusin, gampanan sa mundo pong ito? Una, yung buhay mo ay na mayroon pong layunin. First is finish the race. Life with a purpose, yung buhay mo na may layunin at yung purpose ng buhay mo is to finish the race. Isa po yan sa mga dapat mong gawin. Tapusin ang lakbayin. Tapusin yung sinimulan. Saan ka ba ngayon sa ginagawa mo bilang isang Kristiyano dapat tinatapos mo? Alam nyo, may mga kasabihan po tayo sa Pilipino na ang mga Pilipino daw po ay ningas kugon. Magaling sa umpisa pero hindi tinatapos. Pero sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi that we need to finish the race. Sa mga sulat ni Apostle Paul, sa iba-ibang sulat niya po, marami po siyang binabanggit lagi na finish the race. Sabi niya doon, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. Yun yung kanyang pinaka-hinahangad. Yun yung kanyang layunin. Pinapangarap niya. Na matupad sa kanyang buhay, matapos niya yung lakbayin na binigay sa kanya ng Panginoon sa mundo pong ito. Ngunit hindi ko hinahangad, sabi sa salita version, naalala ko ang mga bagay na iyon, hindi ko tinuturing aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalaan. Hindi lang basta-basta matapos ang lakbayin, kundi matapos na mayroong kagalakan. Ibig sabihin, ini-enjoy mo dapat. Nagagala ka pa ba? Mayroon ka pa bang kagalakan sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, nandun pa ba yung init? Nandun pa ba yung apoy? Nagagala ka pa ba? Excited ka pa bang pumunta every Sunday? Balikan mo lagi yung salita ng Panginoon kung hindi na. Baka may something wrong sa atin pong lifestyle o sa araw-araw po nating buhay bilang isang Kristiyano. Maliwanag po kay Apostol Pablo ang kanya pong layunin kung bakit siya nabubuhay sa daigdig na ito. Tayo po ba maliwanag din? Nakapokus siya sa kanyang mga minimithi. Kaya kahit anong season ng buhay niya ay nagpapatuloy siya at hindi sumusuko. Kahit alam niyang kamatayan ang kakaharapin niya. Kasi dadakpin siya dito ikukulong siya. Pero hindi niya po yun inisip. Ang inisip niya, matapos niya yung lakbayin niya sa mundo pong ito, matapos niya ang ibinigay sa kanya ng Diyos na takbuhin. Sabi po sa Philippians chapter 3 verses 14 to 15, si Apostle Paul pa rin nagsasalita po dito para sa mga taga-Filipos. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Yun yung kanyang tinitingnan, yung buhay na hahantong sa langit. Hindi yung buhay na panlupa lang, hindi yung temporary na bagay lang, kundi yung buhay sa langit, yung buhay sa kabilang buhay. Ganyan dapat na maging isipan ng mga matatatag na sa pananampalataya. So tayo po mga Kristiyano, especially kung matagal na tayong mananampalataya, matatag sa pananampalataya, ito daw po dapat ang atin pong maging kaisipan. Na tayo po ay sisikapin nating makarating sa buhay na walang hanggan. Matapos ang lakbayin natin sa mundo pong ito. Kung hindi ganito ang iyong paniniwala, ito'y ipapaunawa ko sa inyo ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Napakahalaga po na sa buhay natin, alam natin ang ating takbuhin sa mundo pong ito at dapat ay itinatapos natin. Meron po nagsabi, no one has traveled the road of success without crossing the streets of failure. God never promised us an easy journey. He only promised us a great destination. Wala daw po na mga naglalakbay sa
daan po tungo sa tagumpay, na hindi po nakakaranas ng mga kabiguan, hindi nakakaranas ng pagsubok. Pangako daw po ng Panginoon, hindi daw po nangako ang Panginoon ng madali pong paglalakbay. Ang pangako niya, isang magandang destinasyon. Napakaganda, napakadakilang destinasyon. Yun ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya. Kaya wag kang sumuko kapag nakaranas ka lang ng hindi maganda, nahihirapan ka, no? Marami kasing mga Kristiyano sa buhay Kristiyano nila, una medyo mainit pa sa Panginoon. Pero habang tumatagal, habang naiinip na, wala na minsan nakikitang maganda, may mga pagsubok, parang siya na lang yung natitira minsan, no? Marami po ang umaayaw, humihinto, no? So, ang salita po ng Panginoon ay nag-i-encourage sa atin na tapusin ang ating takbuhin sa mundo pong ito kahit anong mangyari. Kahit may pagsubok, kahit hindi maganda ang sitwasyon po natin, ano man ang nangyayari sa paligid po natin, we need to finish a race. Finish the race. Kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon na takbuhin, tapusin mo ito. Huwag kang huminto, huwag kang sumuko kapag nahihirapan ka. Pangalawa, finish the task. Una, finish the race. Pangalawa, sabi ni Apostle Paul, finish the task. And complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Yun yung kanyang task. Mai-testify, maipahayag, no, ang kabutihan ng Panginoon, yung gospel sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Complete the task. Finish the task. Napakahalaga po ito, mga kapatid, no? Hindi ka lang basta-basta na tumatakbo, nagpapatuloy at tinatapos yung takbuhin mo, kundi tapusin mo din yung pinapagawa sa iyo. Yung responsibility natin as a Christian, yung atin pong dapat gawin, tapusin po natin. Sabi po ni C.T. Studd, only one life, 'it will soon be past. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Iisa lang yung buhay natin. At sa ayaw at sa gusto po natin, darating po yung panahon na matatapos na yung buhay natin sa mundo pong ito. At ang mananatili lamang ay yung buhay na kung saan, yun yung buhay na ilalay natin sa Panginoon. Yung buhay na hahantong sa langit. Yung buhay at yung ginawa mo para kay Kristo. Yung buhay natin, mawawala yan eh. Pero yung mga ginawa mo para sa Panginoon, hindi yan mawawala. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, your labor in the Lord will not in vain. Kaya kung ano man ang ginagawa mo ngayon, minsan wala mang makakapansin sa'yo, madalas ay walang may tumatapik sa'yo, lagi mong isipin, ang lahat ng ito ay ginagawa mo para sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay ang credit doon sa langit. Yes, may mga blessing na binibigay ang Panginoon, pinagkakaloob ang Panginoon sa atin habang nandito pa tayo sa lupa. Pero alam nyo, yung pinaka-great reward po natin ay ang pagdating po natin sa langit. No? Kaya tapusin po natin yung mga tungkulin natin, yung mga task po natin sa mundo pong ito as Christian. Bilang tagalingkod ng Panginoon, lahat po tayo ay tagapaglingkod ng Panginoon. Yung tanong, tayo po ba ay naglilingkod? Naglilingkod ba tayo ng maayos? Nagagawa ba natin with excellent ang mga dapat nating gawin? Nagagawa ba natin kung ano ang nire-require na gawin na pinapagawa po sa atin? Dapat ay ganun po. No? Hindi po dapat lang tayo gumagawa, kundi ginagawa natin kung ano po yung nire-require, ginagagawin natin ito with excellent. Mayroon pong nagsabi, paano ka makapunta sa langit? Ang church nga, napakalapit, halos pwedeng lakarin, hindi ka maka-attend. Tapos, naghahangad ka pang makapunta sa langit. 'Di ba? May online na nga eh. Pero minsan, hindi pa natin nagagawa. No? So, mga kapatid, ito pa isang paalala sa atin ng Panginoon. Finish your race.
Yes, nakakainip minsan, nakakadry. Bahagi po yan ng buhay natin. Hindi lang po ikaw ang nakakaranas niyan. Even kung sino mang pastor, kahit po yung pinapaka-spiritual na tao sa mundo pong ito, nakakaranas po sila ng dryness sa buhay natin, kapaguran, may mga pagsubok, pero hindi po sila humihinto. Even si Apostle Paul, dumadating po sa panahon na akala niya tatapusan na ng buhay niya. Lahat ng sitwasyon ay naranasan na ni Apostle Paul. Pero hindi siya huminto. Bakit? Kasi malinaw sa kanya yung kanyang layunin sa mundo pong ito. Kaya mahalaga po mga kapatid na dapat malinaw sa atin yung tungkulin natin, yung layunin natin sa mundo pong ito. Bakit ba ako nabubuhay? Bakit ko ba tinanggap si Jesus sa buhay ko? Bakit ba ako naging isang Kristiyano? No? Meron pong nagsabi na, well done, my good and faithful. Hindi po pastor, hindi po bishop, evangelist, apostle, preacher, missionary, teacher, singer, o worship leader. Pero ang sabi niya, well done, my good and faithful servant. Sabi po na salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, pumasok ka at makihati ka sa aking kagalakan. Nawa yun po ang maririnig natin pagdating ng panahon na haharap na tayo sa Panginoon. My good, well done, my good and faithful servant. Ikaw at ako ay mayroong layunin sa mundo pong ito. We have a purpose to be accomplished in our lives. Gawin po natin yung mga purpose o layunin na ito sa atin pong buhay. Life with a purpose. Ano yung mga purpose natin as a Christian bilang mga anak ng Diyos? First, we have to finish the race. Second, we need to finish the task. We have the task to be accomplished. Huwag kang umayaw. Alam niyo yung mga taong ayawin, yung mga taong hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Huwag kang umayaw. Kahit mahirap, kahit ikaw na lang mag-isa, kahit patindi ng patindi yung pagsubok, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, meron siyang ginagawa sa bawat nararanasan mo, sa bawat sitwasyon na meron ka ngayon. Panginoong Diyos, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong patuloy na patnubay at paalala sa amin. May mga panahon na gusto na namin gumive up. Maaring mga iba sa amin gusto nang huminto, sumuko, pagkat nandiyan ka lagi na nagre-remind sa amin. Salamat po sa salita mong ito namin po napakinggan. Hangad namin dakilang Diyos na matapos namin ang lakbayin namin sa mundo pong ito. Matapos namin ang amin pong task na binigay mo sa amin. Tulungan niyo po kami na ma-accomplish namin ang lahat ng ito. Hindi namin kaya na tapusin kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin. Without your help, O God, hindi namin matatapos ang lahat ng ito. Kaya Lord, hinihingi namin sa oras pong ito, tulungan mo kami. Yung mga nanlulupaypay sa mga oras pong ito, encourage mo, Panginoon. Paapuyin mo muli ang amin pong mga puso. Paalabin mo ang aming mga puso, ang aming mga passion na patuloy na sumunod, maglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Mayroon man kaming nakikitang maganda o hindi man maganda ang aming nakakanasan, we will continue to serve you. We will continue doing our ministry, O God, kahit po may mga panahon na hindi na namin nakikita yung mga magagandang bagay. Kasi hindi po nakabase ang lahat ng ito sa lahat ng ito ang amin pong paglingkod at ang amin pong pananampalataya sa iyo. Tulungan mo yung mga anak mong nahihirapan, dakilang Diyos. Comfort them, encourage them, O God. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin gawin at tapusin yung amin pong mga lakbayin at task na binigay mo sa amin sa mundo pong ito. Salamat po sa iyo, O Diyos. Lahat po ng mga anak mo may pinagdadaanan, dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo sila, supply mo yung mga pangailangan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ano man yung mga need ng mga anak mo, dalangin ko, pagkaloob mo, Panginoon, ito, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon, even yung mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Tinataas namin sa iyo ang lahat at pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo na po ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos,
Salamat po, Ama, dahil nagsalita ka na sa amin sa gabi pong ito. At salamat sa encouragement, salamat po sa mga salita mong aming napakinggan. Sige kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Salamat sa mga prayers, dakilang Diyos, na sinagot mo na at mga sasagutin mo pa, Panginoon. Tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo kahit anong pong mangyari sa buhay po namin. Salamat po, Ama. Patuloy kami na nagre-rejoice sa kabila po ng mga pagsubok na nararanasan namin sa araw-araw. Dahil ikaw, dakilang Diyos, ang tunay na nagbibigay sa amin ng kagalakan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong tiglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Have a good night, Hope Center.